Daniela, this is coming from our media friends. Ang question sa iyo is, how do you feel na kinaranahan at binansagan ka ng mga netizens as the new Jen Contrabida na tipong ikaw ang Sherry Hill or Gladys Reyes or Princess Punzalan ng bagong henerasyon? Do you enjoy these types of roles? Kanino galing yung question? Walang pangalan. Pero nakalagay dito, question for Daniela. Alright, go ahead na. Well, thank you. Thank you kasi actually this is my first kontrabida role po talaga. So, I didn't expect na, alam mo yun, na I could like do my character na maganda dito. Pero syempre, yung credits dito is because of sila Direk and all that. I wouldn't be able to be good at this character without him. But yeah, thank you. Grabe naman. Paano yung pag tinatawag ka ng parang Sherry Hill or Gladys Reyes? Because, you know, ayan talaga yung mga pangalan pag sinabing kontrabida. Do you feel pressured about it? Or Yeah. really? Kontrabida. Okay. Alright. Parang medyo ano pa, medyo nagugulat pa si Daniela, of course. Sorry, I'm so lutang. It's okay. You're the new Jen Contrabida now. But of course, Kuya EJ, we have more questions from our press. Actually, ang dami dito, pero tapusin ko lang ito bago ko Yes, go ahead, Kuya. Sana pala kayo ako na binigay ko Miss Angelique kasi related din sa ano. Mayroon daw question, usap-usapan din online, ang line mo sa character ni Zijan, bakla ka? Netizens praise that scene because how authentic it was. How did you execute that scene with Zijan and Gerald? Mani-mani lang ganun, di ba, Miss Angelique? Ayun. Hirap na hirap po. Wow! Sa totoo lang, hindi kasi, ang hirap sabihin. Hindi kasi bilang, syempre, isa sa, yung gusto namin ma-achieve is truth in a scene. And yung truth ng character comes a lot from your personal truth. At hindi ko truth yun. Yung sabihin in that way sa isang bata na hinahanap ang sarili, kung sino ba siya. Yung hirap, si Direk talaga yung, I mean, Direk held my hand din, na parang, paano ba to? Kasi ayoko talaga sabihin. Sa totoo lang, ayoko sabihin tong line na to. Yung gano'n. But I had to find that truth within me. Hindi ko naman sinasabing nandun din siya sa akin, pero nag-isip lang ako ng bakit ko ba gagawin to sa isang bata na hinahanap ng sarili? Bakit? Ang hirap nga Ang pala. hirap. Kaya ang ending, ganun tuloy lumabas. Ganun. Bakit? No, it was good. Yung ganun. But it was so, it came from, I will say as much na, it still came from a place of love. Meron po kasi ako naalala, I swear, nangyari to sa akin. Inaayusan po ako for a play. Tapos may nagtanong po sa akin, anong gagawin mo kapag pag yung anak mo, nag-iisa lang yan, di ba, lalaki, anong gagawin mo pag bakla siya, paglaki? Tapos sinabi ko talaga na, syempre kung saan siya masaya. Tapos yung nag-aayos sa akin, direct, binatukan ako ng pagkalakas-lakas, tapos galit siya. Akala ko joke. Binatukan ako ng pagkalakas, sabi ko, huwag mo sasabihin yan. Babae ito lalaki, napaka-homophobic naman. Totoo to. Di sabi niya, wag mong i-wish na maging bakla yung anak mo kasi napakahirap po para sa amin. Tapos nung sabi ko, bata pa ako, sorry. Ilan taon na film mo? Pero Stylist mo? hindi ko talaga, surprisingly, hindi po siya ganun katanda sa akin. Kaya ako nagulat. Pero natandaan ko yun, sabi ko, how hard must it have been for him growing up? Ano kaya yung iniisip ng magulang niya para ganito yung maging effect sa kanya, yung struggle. So naiintindihan ko po nung sinabi niyo sa akin direct na ano kaya yung thought process ng isang magulang na iniisip niya na tama yung ginagawa niya, na sabihin sa bata na huwag kang maging bakla, anak. So yun yung pumasok sa puso ko actually, na anak, mahirap to, mahirap yun yung po yung pinanggalingan ko, instead of yung
yung typical na masama yan, immoral yan, or whatever, kung ano mang lumalabas sa bibig ng mga ibang magulang when they find out that their kids are having this crisis. So yun po yung decision ko para maging truthful siya sa akin na mahal pa rin kita anak, pero sana hindi. Mas yun na lang yung pinanggalingan ko. Kaya kasi mahal na mahal ko rin si Z as a person. yung I don't wanna hurt him. So, at saka yun din na alam ko din na yung character ni Gerald, mag-isa niyang pinalaki yung bata na habang ako'y nasa Canada. So parang yung pag-navigate ng isang scene na yun was yung parang for me, Elmo, parang ang hirap nitong inaalaw mo for the kid. Yun yung pinanggalingan ko as Edith. Ang hirap, parang paano, parang kaya ba natin, equipped ba tayo as Makes parents? sense. Yun. May dadagdag lang ako, EJ. Go. Kunyari lang nahihirapan to si Angeli, pero kung pinake and take one lang naman. Di ba? Okay na yun. But it's actually very nice to hear sa cast mismo kung ano talaga yung, ano ba yun, sa loob. Kasi people from, watching them on screen, parang akala mo, kinabisado lang nila, binagsak lang nila yung linya niya. But no, really may pinanggalingan sila dyan. Kaya thank you so much, Ms. Angeli, for that answer. But of course, moving forward, we also have a question for Kyle and Chari. Kyle, this question is coming from, I think from G and Juliana of Malaya. I hope she's here. I think she's here, yeah. All the editors naman are And invited. also, I'm not sure if this is your question talaga kasi nakaano lang siya. But anyway, I'll ask you the question. If you have a choice, how would you like to follow up on this project? What sort of role would you like to see yourself and after your breakthrough in senior high? Bibinata. Sorry, nabibinata pa po ako. Ano po sa lahat ba? Ganda nga po sa inyo lahat. Thank you for coming. Sa lahat po ng press mo na nandito. Sana po hindi maulit doon. Pero, Sa maig pa ng punta. oo nga po eh. Pero yung actually, di pa po, actually next week na po i-announce eh. Yung next project. Di ko pa rin sabihin, PJ, no? Pero meron po next week, malalaman niyo po. Very excited po ako sa project na to. Again, under Dreamscape Entertainment. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Sir Deo. Congratulations. Simula nung bata pa lang po ako, hindi pa rin po ako pinababayaan. I think almost all of my projects po talaga have been under Dreamscape. And I'm super grateful for that. And yun, sobrang excited po ako. This next role is my biggest one yet, I would say. Medyo nape-pressure lang po ako ng konti, pero alam ko, kaya ko pong gawin. Ay, parang alam ko na. Yes, alam ko na. Yeah, Sabi niya sa akin na yes, na-announce na actually. Oo, na-announce pala nung ano. Yeah, no Christmas Christmas special Really, pa. Christmas Pero, Friday. yes, Pamilya Sagrada. Yes. Yes, well, Ewan ko, baka ako matalakan, di ba? Yeah, well. At least announce na naman. yes, announce naman po. Kasama ko po doon si Gray Fernandez na hindi ko lang pa dito ngayon. No?